Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Marco. 21 anyos na ako at nakatira ako sa Barangay San Isidro, Samar. Ikikwento ko sa inyo ang hindi ko makalimutang nangyari sa akin habang papunta ako ng simbahan. Sa lugar namin, iisa lang ang daan papuntang simbahan. Masikip, puro talahib at matataas na puno lang ang makikita. Walang poste ng ilaw. Kahit aso, bihira makita sa daan kapag hating gabi. Pero simula nang ako ang naatasang tumulong sa simbahan tuwing simbang gabi, kailangan kong umalis ng mas maaga pa kaysa sa iba. Mga alas 3 na ng umaga, nagsisimula na ako maglakad mula sa bahay namin papuntang simbahan. Sanay naman ako maglakad mag-isa, pero ngayong gabi, iba ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang hindi ako nag-iisa. At parang may nakatingin sa akin. Paglabas ko ng bahay, sumalubong sa akin ang malamig na hangin at mahinang ambon. May buwan naman, ngunit mahina ang sinag nito. Sa baba ng baryo, may kunting ilaw pa mula sa mga kabahayan. Pero pagdating ko sa gitna ng daan, ang parteng halos puro damo at kawayanan ay biglang dumilim at lumamig na parang may aninong hinaharangan ang buwan. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Sa kanan ko, maririnig ang tunog ng mga kaluskos ng dahon. Sa kaliwa naman ay tunog ng tubig sa maliit na sapa. Sa harapan ay wala kang makikita, pero parang may naghihintay. Kalma ka lang, Marco. Hindi ka naman duwag, sabi ko sa sarili ko. Pero hindi pa ako nakakalayo nang may biglang tumunog na pakpak. Mabagal at mabigat. Hindi tunog ng ibon. Hindi rin tunog ng paniki. Tumigil ako at tinignan ang paligid. Wala akong nakita, pero may naririnig pa rin ako. Parang kukun ako makalmot sa kahoy. Kinakabahan na ako, pero pinilit kong huwag tumingin sa mga puno. Pagdating ko sa may madilim na parte ng daan, tinignan ko ang langit at doon ko nakita may malaking anino sa itaas. Umiikot, mabagal, para bang nagmamasid. Hindi ko maaninag ang itsura, pero ang laki, sobrang laki. Mas malaki pa sa tao, mas malaki pa sa paniki, mas malaki pa sa kahit anong ibon na nakita ko. At ang paggalaw niya, hindi normal, hindi pantay. Ang paglipad niya ay parang mabigat. Kasabay ng paggaspas, may narinig akong mabagal na hinga. Parang gutom, parang may nag-aabang, kaya kinalabutan ako. Kaya hindi ako uminto, naglakad ako uli. Napansin kong sumusunod sa direksyon ko ang anino sa taas. Parang sinasabayan lang ako. Pagdating ko sa lumang tulay, kung saan pinakamadilim na bahagi ng daan, biglang huminto ang tunog ng pagaspas. Tapos, may bumagsak sa lupa. Ilang metro sa harap ko. Unti-unti, may tumayo mula sa lupa. Dahan-dahan. Parang buto-buto na umaangat. Nang tumayo ng diretso, doon ko nakita ang buong anyo niya. Payat, mahaba ang braso, mahahaba ang kuko, pulang-pula ang mata, may mahahabang ngipin at ang pakpak, kulubot, pero malaki. Kasing haba ng buong katawan niya. Itim ang balat, parang natuyong kahoy. At ang amoy, mabaho. Parang nabubulok na karne. Masakit sa ilong, napaatras ako. Hindi ako makapagsalita at makahinga. Lumapit siya sa akin ng dahan-dahan. Parang nag-i-enjoy na takutin ako. Tapos, huminto siya at tumingin siya ng diretso sa mukha ko. At sinabi niya, "Amoy na amoy ko ang dugo mo." Hindi ko na alam paano ako nakatakbo. Hindi ko naramdaman ang paa ko sa lupa. Basta bigla na lang akong humarurot ng takbo. Naririnig ko ang pagaspas niya. Mas malakas na ito at mabilis. Kung hihinto ako, siguradong tatamaan ako ng mga kuko niya. Nagmamadali akong tumakbo papunta sa direksyon ng simbahan. Kita ko pa ang mahinang liwanag ng tore ng kampana sa malayo. Pero bago ako makalapit, lumapag siyang muli sa harap ko.
Ngumiti, humakbang siya at papalapit papunta sa akin. Ako naman, wala nang sandata. Pero sa gilid ng daan, may nakita akong mahabang kahoy. Yung ginagamit pang tukod ng bakod. Hinablot ko. Paglapit niya, buong lakas kong hinataw sa mukha niya. Umurong siya at sumigaw. Umatake siya ulit. Hinampas ko ulit. Pangalawa, pangatlo, pang-apat. Pero kahit ilang beses ko siyang hampasin, hindi siya tumitigil. Itinaas niya ang kamay niya at handang sunggaban ako nang biglang tumunog ang kampana ng simbahan. Pagkasabay ng tunog, para bang may nasusunog sa tenga ng aswang. Napaatras siya at parang galit na galit. Sa may unahan ng daan, may nakita akong dalawang tanod. Isa, may hawak na lampara. Yung isa naman, may hawak na bolo. "Dito ka! Lapit!" Tumakbo ako papunta sa kanila. Sumugod muli ang aswang. Pero nang tumunog ulit ang kampana, para siyang napapaso. Umatras siya at tumitig sa amin nang may galit. Pagkatapos ay binuka niya ang pakpak niya at lumipad siya papunta sa kagubatan at nawala siya sa dilim. Pagdating namin sa simbahan, sinalubong agad ako ng mga tao. May mga nagtanong, may mga nag-alala, may nagbigay ng tubig. Si Father lumapit sa akin, hinawakan ang balikat ko. "Anak, ligtas ka na." Hindi sila lumalapit sa liwanag at dasal. Mabuti at nakarating ka agad. Naupo ako sa gilid, nanginginig pa rin, pero ramdam ko ang init at pakiramdam na may kasama ako. Habang nag-uumpisa ang misa, halos maluha ako sa ginhawang nararamdaman ko. At sa unang beses, ngayong gabi, hindi ako natakot. Paglabas ko ng simbahan, dahan-dahan ang sumisikat ang araw. Puti na ang ulap, may mga manok na tumitalaok, may mga batang naglalaro sa tabi. Ang mga tanod pa ang naghatid sa akin pauwi. Hanggang sa may tulay, sabi nila, babantayan nila ang daan buong Pasko. Habang naglalakad ako pauwi, napansin ko ang paligid. Wala nang anino sa taas, wala nang pagaspas, wala nang pulang mata. At doon ko naramdaman ang totoo. Hindi ako nag-iisa kagabi. Hindi ako pinabayaan at hindi ako kinuha sa dilim. Ngayong simbang gabi, hindi ko makakalimutan ang pangyayaring ito. Hanggang dito na lang. Salamat sa pakikinig sa kwento ko.